paraiso ang naging buhay nila rito. Ayon sa utos ni Mano ni Henito, bawat miyembro obligadong magbigay ng 10% mula sa kanilang kita. Kung nagmasad kami, gani usahay wala siya kuan, ana income, pero Yes, kaso. 10%. Required po talaga yung member na magbigay po ng 10% sa leader. Dati may kami mga malaki. Sa tanan po nga sa pag-harvest na mo ma'am kay sa tanan na mo ipakaon sa grupo. Dito nakasabot ma'am nga kung sa man nga grupo nga. Luoy kay ni nga dumaog kay. Suportahan kami kahit wa kung gana sa iya ha. Baligya among balay kay suportahan nagamit naman niya. Pero ang hindi raw nila masikura, ang utos na asawahin ni Henito, ang pinsan ni Gerald, ang nooy 18 anyos, na si Stephanie, kung kanino ito nagkaroon ng isang anak. Nung pag-alis, inakot niya kami. Inakot yung parents ko na ipapakulong daw ako kasi kinidnap ko daw yung anak niya. Sabi ko, bakit po kikidnapin yung anak ko? Na anak ko naman ito. Tapos hindi na po talaga ako bumalik sa kanya. Nihawa mi ma'am kay nadlok pud mi ma'am kay sahay pulgaan ni. Kinuha namin ang pahayag ng Kingdom of Priests tungkol sa mga paratang na ito. Pero tumanggi silang magkomento. Kailangan daw muna nila itong ikonsulta sa kanilang legal counsel. Makailang beses ding hininga ng aming team ng panig si Henito pero hindi sila nagpaunlak. Itong phenomenon ng mga kulto, mas makikita to sa mga lugar na kung saan depressed, malaki ang economic inequality, merong mga problemang pampolitika, doon sila nagtatribe kasi seemingly they holds answer to the problems of the people. Itong charismatic leader na to ang parang pinapakita niya na meron siyang solusyon sa lahat ng problema doon sa mga area na yun. Malaya tayo sa pagpili ng ating kakaanibang relihiyon basta't wala itong nalalabag na batas. Sa mga nakalipas na buwan, laman ng balita ang mga pinuno na ginamit ang relihiyon para pamunuan ang kanilang mga miyembro. May mga lumantad ding dati nilang kasapi at mga aligasyon ng pang-aabuso. Ngayon, higit kailanman, kailangang maging mapanurit sa mga grupong ating aaniban. May lalaki sa Surigao del Norte na ang tingin sa sarili, malas sa pag-ibig dahil lagi daw nauuwi sa hiwalayan ang kanyang mga karelasyon hanggang meron daw nagpabago. Hindi lang ng kanyang love life, kundi pati na rin ng kanyang pananaw sa buhay. 5 beses na raw nagmahal ng babae si RG. Pero lahat daw ng yon, failed. Aminado po ako na ako ang may kasalanan. Ang una niyang relasyon na uwi sa hiwalayan. Nag-iosip po ako, umiinom, then barkadista po ako. At yung pangatlo po, nag-cheat po ako. Sa mga sumunod naman, tila kinarma na raw siya. Yung pangapat, siya po yung nag-cheat sa akin. Parang karma na po yun. O hindi kaya, hindi pa raw handang mag-commit sa kanya. Naibit doon. Request po ako sa kanya na Wala. pwede po ba na Hindi na pa ako ibigay po yung nandun. relasyon